nananawagan ng Hamas na makisali na sa gera ang ilang mga bansang may galit sa Israel, habang Israel naman ay nagkakatensyon na sa Lebanon at Syria. Panawagan naman ng leader ng Hamas sa kanilang mga kapitbahay na bansa, sumali na sa gera at sama-sama nilang talunin ang Israel. Sa ngayon, nagkakaroon na ng tensyon sa border ng Israel at Lebanon. Ayon sa ilang news report, tinira na rin ng missile ng Israel ang dalawang airport sa Syria. Mahigit 250 hostages ng Hamas na sagip na ng mga sundalong Israeli. Ang Israel Defense Forces o IDF ay naglabas ngayon ng footage na nagpapakita ng elite unit ng Israel ay iniligtas ang mahigit 250 hostages malapit sa Gaza security fence. 60 militante ng Hamas ang napatay din habang nilulusob ng unit ng Israel ang Sufa outpost. Ayon sa IDF, 250 hostages na naligtas, habang mahigit 60 Hamas naman ang napaslang at 26 naman ang nahuli. Kabilang na si Muhammad Abu Ali, ang Deputy Commander ng Hamas Southern Naval Division. Sa video na inilabas, makikita ang mga sundalong Israeli na papasok sa loob ng gusali at maririnig ang putok ng mga baril. Isang sundalo ang nakita nagpapaputok mula sa likod ng takip at ang isa naman ay naghagis pa ng granada sa outpost. 24 oras na lang, yan ang ibinigay ng Israel para lumikas na mga taga-Gaza bago nila burahin ang grupong Hamas. Sa araw na ito, hindi muna inulan ng bomba ang Gaza, kundi mga papel. Ang mga papel ay may mga nakasulat na babala mula sa Israel. Ang nakalagay sa papel ay pinapalikas na ang 1 milyong residente ng Gaza sa loob ng 24 oras dahil paparating na ang mga tangking pupulbos sa Hamas. Agad naman nag-alsa balutan ang mga residente ng Gaza City. Sa ngayon, nananatiling ganito ang mga data. Lost its grip on power after Hamas won parliamentary elections. Hamas took full control of the Gaza Strip after a brief civil war and refused to recognize the State of Israel. Hamas also campaigned on an anti-corruption and anti-Western platform. Hamas resorted to extreme violence to push for its goals. And with the war breaking out, the West is drawing parallels with other major terror organizations. US President Joe Biden also called out Hamas